sa tukso ang pagkatao ko. Nananalig ko sa'yo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nung makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang. Jesus, pananalig ko. Buhay sa kasalanan ng puso ko. Pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig sa'yo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nung makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang. Jesus, pananalig ko. Sa'yo lamang. Jesus, pananalig ko. Purihin ka, amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapuri-puri ang iyong pangalan, napakabuti mo sa bawat isa. Sa mga oras na ito, sa pamamagitan ng Facebook Live na ito, nananalig kami na nandito ang presensya ng iyong banal na Espiritu. Tayo po inaanyayahan ng ating Diyos sa kanyang online piging, kung saan siya'y magbibinhi ng kanyang mabuting balita sa ating mga puso. Sama-sama po tayong manalangin, magpuri, lumapit ng may kababaang loob at humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Buksan natin ang ating spiritual na kaugnayan sa Diyos upang sa ganon, ang biyaya ng mabuting balita ay makamtan natin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Karapat-dapat niyang purihin namang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras na ito, ang oras na kung saan pinakamahalaga ang makipagkaroon ng ugnayan sa iyo, Panginoon. Yes, Lord, masyado na kaming busy sa buong araw na ito. Nawa hindi matapos ang araw na ito ay makatanim ang iyong mabuting balita bilang pagkain naming spiritual, Lord. Ngunit bago kami magpatuloy, Panginoon, humingi kami ng kapatawaran. Humingi po tayo ng kapatawaran sa ating Ama, sa ating karumihan, sapagkat ang naghanda ng online piging ay ang Diyos. Handa ng lahat, tayo inimbitahan. Ama, patawarin mo po ako sa aking mga pagkukulang na nagawa. Ano po man ang aking nasabi, naisip, naikilos, na naging hindi kalugod-lugod sa iyo. Patawarin mo ako, O Diyos. Ang iyong
Habang lingkod ay lumalapit ang may kababaang loob at nagsusumamon ako yung patawarin at linisin. Sa mga oras na ito, gawin mo lamang ako instrumento, Lord. Instrument lang na maging boses mo. Sapagkat kahit ako ang nagsasalita, nakikinig ako sa iyo, O Diyos. Bigyan mo ang ibang lingkod ng karunungan, kababaan ng loob, discernment, upang mga bunga ng banal na espiritu ay kumilo sa oras na ito. Lord, dalangin ko din namang makakarinig ng live, mainit-init mo pang mabuting balita. Lord, pagod man pisikal, sa isipan, ano man ang hinaharap ng bawat isa, nasulanin, sakit, pagkawasak ng relasyon, problema sa trabaho. In Jesus' name, Lord, tanggalin mo, Lord, sa oras na ito. At nawa ang kagalingang spiritual ang manatili sa aming puso. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray. Ang lahat ng ito ay dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah, wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, 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 wikain mo, doon nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Mga sanhi ng pagkakasala. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit, nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Mabuti pa sa kanya ang bitina ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasalang ng isa sa maliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya ay magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at makapito ring lumapit sa iyo at magsabing, nagsisisi na ako, patawarin mo. Pananalig sa Diyos. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ang Panginoon. Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at tatalima ito sa inyo. Mga kapatid kong minamahal, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sabay niyo po ang kapayapaan ng Diyos sa mga oras na ito. Alas 3 na, malapit na ang 3 o'clock habit, no, sa mga Katoliko. So, welcome po sa The Word of God Daily Gospel, na kung saan po ang layunin ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita online, sapagkat ito na po ngayon yung mabilis na pagpapalaganap ng mabuting balita. Since ang social media talaga namang ang lakas ng impact sa atin, no? Dati, natatandaan ko, ang dyaryo talagang mainit-init pa talagang sa pandesal na nauubos sa umaga eh. Pero ngayon, kahit hindi ka na bumili ng dyaryo,
Magbukas ka lang ng YouTube, Facebook, o any social media account, no? Pwede ka na makarinig ng mabuting balita. So, bakit natin ito ginagawa? Kasi, ito ay utos ng Diyos. Utos ng Panginoon utos ng Diyos Ama sa Panginoong Hesukristo na ipalaganap ang mabuting balita. Kaya nga, di ba, nagkaroon siya ng mga alagad? At hanggang sa panahong ito, hindi dapat napuputol yon. Ang pinagkaiba nga lang, mas mabilis na ang pagkalat ng mabuting balita through social media. Hindi kamukha nung panahon ng Panginoong Jesus, talagang mabagal. Kailangan pang sumakay ng bangka, kailangan pang maglakad. Amen? So, bakit kaya kung kailan bumilis ang teknolohiya, saka naman yata bumagal ang interest ng tao sa salita ng Panginoon. Amen? Ito yung pinakamahalagang biyaya na dapat natatanggap natin. Sapagkat sabi nga ng Panginoong Hesus, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. Amen? So, bakit ko po nasasabi mga ito? Kasi napakahalaga po na alam natin na ang araw na ito ay isang malaking himala, isang malaking biyaya mula sa Diyos. Lahat ng ginawa natin, kinain, kinilos, galing yun sa Panginoon. So, ang dami niyang binigay sa atin sa mga oras na ito. Ano naman kaya na ibalik natin sa Kanya? Tayo ba'y nagbasa ng Bible? Tayo ba'y nakikinig ng mga ganitong gawain online? Tayo ba'y nagdasal, nagpasalamat? Baka naman nakakalimutan natin yung source ng lahat. Baka naman tayo yung tipo ng taong tanggap ng biyaya ni God, hindi tayo nagbabalik doon sa nagbigay ng biyaya. Amen? So, ako po si Sister Angelica at ako po taga Bulacan, isa po akong Katoliko, at ang Facebook Live ng Word of God ay nagsimula noong August 5, 2019. Of course, sabi ko nga, ang vision and mission ng gawain nito online ay ipalaganap ang everyday gospel through Facebook Live. Amen? So, lahat naman tayo may Facebook. Sabi nga, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Amen? So, salamat sa Diyos. Nakakain tayo ng almusal, ng tanghalian, mamaya merienda, hapunan. So, kamusta na yung pagkain spiritual? Na yun ang magiging kalakasan natin sa paglaban sa mga tuksong ibinabato sa atin ng diablo. So, kailangan busog tayo, no? Kahit sabihin pa natin, paulit-ulit yung gospel, paulit-ulit din naman tayo nagkakasala, At ang maririnig nating mensahe ng Diyos sa oras na ito ay hindi paghuhusga, ha? Ito'y pangangaral ng isang amang Diyos na nagmamahal sa atin, na ayaw niya tayo maging alibughang anak, ayaw niya tayo maging hindi masunuring anak. Wala pang paghuhusga, ha? Ano man ang maririnig natin sa mensahe ng Panginoon, hindi pa tayo hinuhusgahan ng Diyos. Wala pa yung last coming, second coming man yan. Wala pa yung paghuhukom. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos na magbalik loob. So, kailangan magkaroon tayo ng interes sa salita ng Panginoon. Sapagkat sa pakikinig, doon nagsisimula ang pananampalataya. At sa mga oras na ito, ang bida lang ay ang Diyos. Tayo, mga servant ng God, dapat. Sa oras na ito, walang mayaman, walang mahirap, walang profesional, walang maganda o anuman ng tabahay, maganda ang damit, whatever, di ba? Pare-pareho tayong makasalanan lahat na hinandaan ng isang Diyos na piging online. Alam niyo yung piging, yung handaan? Amen? Pero ang handa na ibinibigay sa atin ng Diyos ay yung kanyang salita na dapat maging maintenance natin at hinahanap-hanap natin at laging kasama sa schedule natin. Amen. Wag naman sanang mawala ang Panginoon. Kasi, temporary lang naman yung ginagawa mo ngayon Meron talaga tayong totoong tahanan. Meron talaga tayong purpose sa buhay kung bakit nilikha ng Diyos. At yun ay unay paglingkuran ang Panginoon. Amen. So, ngayon, ito pong gospel na ito ay kahapon, no? At yung November 14, yung Tuesday Gospel, mamaya pa po yun. Mamaya. No? So, inuna ko muna to, no? So, nung kahapon po ay November 13, 2023. At tunay nga na
napakabuti ng Diyos. Binibigay pa niya yung November 13, 14, o 15 kaya bigay. O baka mamaya kunin na tayo ni Lord, no? O kaya magkaroon na ng pagdating ng Panginoon. So, we have to be very ready. Anytime. At saka yung bawat day natin should be considered as last day para we have to do our best for the glory of the Lord. Sana lahat ng ginagawa natin, kung teacher ka man, engineer ka, kahit ano yung ginagawa, naglalaba ka, nagdadrive ka, o nakaupo ka lang dyan na higa, gawin natin to glorify God. Kasi ang Diablo, talagang binabantayan tayo niyan. Ayaw niyang nakikinig tayo ng mga ganitong sa social media. Ayaw niya. Kaya nga, nagtatrabaho din ng Diablo sa social media. Binibisi niya yung tao sa mga panonood ng mga walang kwentang palabas sa YouTube, sa mga walang kwenta, no? Imbis na yung mag-glorify ang Diyos sa social media, gagawin ng Diablo ang lahat. Itong Diablong talunan na makuha yung ating kaluluwa. Okay? So, ang pagbasang binasa ko po kanina ay tungkol sa mga sanhi ng pagkakasala at pananalig sa Diyos. Mula kay San Lucas, chapter 17, verses 1 to 6. Okay? So, balikan po natin yung gospel na binasa natin. So, mga sanhi ng pagkakasala. So, bungad ang Panginoong Jesus, no? Medyo mabigat yung sinabi niya dito sa gospel. Sabi niya, hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. So, sa madaling salita, mula sa panahon ni Eva at Adan hanggang sa panahon natin ngayon, no, at this moment, talagang hindi mawawala yung kasalanan sa mundo. Hanggat nag-e-exist ang tao, nandoon ang kasalanan. Kasi ang naghahari ngayon sa mundo ay si Satanas. Naghahari-harian pa siya dito sa mundo Amen? Kaya, dapat maging tayo yung mga gising spiritually na baka akala natin lahat ng ginagawa natin tama, nakakalugod sa Diyos, o meron tayong mga ginagawang kasalanan na akala natin hindi kasalanan pero kasalanan na pala yun sa Panginoon. Hindi naman kasi tayo matatapos sa 10 utos lamang ng Diyos Kung magbabasa ka lang ng Bible, napakaraming utos ang Panginoon. Yun nga lang pagbabasa ng Bible, utos na yun. Mula sa Joshua chapter 1 verse 8, yung pagbulay-bulayan araw at gabi ang aklat ng ang Bible. Na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa Diyos. Na dapat lahat ng ginagawa natin, gawin natin ng magaan sa kalooban, na parang hindi sa Diyos hindi sa tao naglilingkod, kundi sa Diyos. Yung huwag kang padaig wag mo hayaang daigin ng masama ang mabuti, kundi daigin ng mabuti ang masama. Napakarami. Kaya kailangan kilalanin natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible. O kung wala ka pang talagang desire magbasa ng Bible, ito, yung pakikinig, doon magsisimula yun doon ka matututo Amen. Kasi kailangan tumatanda tayo hindi sa edad, kundi tumatanda rin tayo tawag dito, spiritually growth. Baka mamaya 70 years old ka na, senior citizen ka na, ang dami-dami mo pang galit, inggit sa puso mo. Ano yun? Kasi yun ay kasalanan. Amen? Kailangan, mas tanda tayo spiritually. Nagmamatured. At magmamatured lang tayo kung merong talagang part ang Diyos sa buhay natin. Actually, hindi namang part ang tawag nun Kung ang Diyos ang buong buo, unang-una, seek first the kingdom of God. Amen? Seek first the kingdom of God. Yun dapat. Amen? So hindi wag tayo magtataka kung bakit araw-araw nagdadasal ka naman, nagsisimba ka naman, o minsan nga, masama wala ka talagang ginagawa para sa Panginoon Pagmulat pa lang ng mata mo, nakasimangot ka na, problema na yung iniisip mo. Dapat, pagka tayo ay namulat ang mata sa umaga, hindi pa man bukas ang ating mata, pero hindi natin bukas na, we have to praise and thank God. Naku naman, isa ka ngayon sa mga ginising ng Diyos, samantalang may mga tao nang hindi na nagising. So, it's a blessing.
first blessing in the morning is to have a gising. Diba? O baka naman hindi mo na napapansin yung blessing ni Lord. Sa dami siguro ng blessing ni Lord, meron lang isang problemang pumasok, doon ka na nakafocus. Ay, yan ang trabaho ng Diablo. I-focus mo agad yung isipan mo sa problema. Kaya kahit marami ng blessing si Lord hanggang sa mga oras na ito, nakagising ka, nakakain ka, nakapunta ka sa trabaho, ang dami mo nang nagawa, puro blessing, tapos biglang may pumasok na problema, doon ka na nakafocus. Magkakasala tayo talaga niyan. Amen? So, hindi talaga mawawala ang anumang kasalanan. I will tell you, minsan akala mo lang wala kang nagawang kasalanan. Imposible. Imposible na sa isang araw, hindi ka nakagawa ng kasalanan. Amen? Kaya venial sin yan or mortal sin yan. Amen? We cannot claim na, Lord, wala akong kasalanan ngayong araw na ito. E di para tayo yung binabanggit sa Bible na, diba, na nagdarasal yung isa na, Lord, hindi ako magnanakaw, hindi ako ganito. Diba? Yung isa naman nagdadasal na, Lord, patawarin mo ako, nakayuko pa, dinadagukan yung kanyang dibdib, na ako'y makasalanan. Walang matuwid sa atin kahit isa. Kahit pari pa yan, kahit pope pa yan. Wala. Kaya lagi nating bababaan ng kalooban natin na tayo ay sa Diyos nagkakasala. Ang Diyos ang sinasaktan natin kapag tayo ay nagkakasala. Amen. So, may babala no? Ang duktong ng Panginoong Hesus. Ngunit nakakapangilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Amen. Ganito yan ha. Tayo, as individual, nagkakasala. Halimbawa, si Petra, nagkasala siya ngayong araw na ito, nagmura siya. Si Pedro, nagkasala. Imbis na magsimba siya, nakipagbarkada siya, nakipag-inuman siya. Puro paninigarilyo, puro, hindi ba? O kaya, sa daan, biglang road rage, nagkasanggaan, lumabas yung isa, binaril sa galit. O kaya, marami tayong kasalanan ginagawa, pagsisinungaling. Alam natin, no, sa sarili natin kung ano yung madalas natin ginagawang kasalanan. Amen. Nakukumit natin sa Lord. Kaya nga, di ba, dapat bago tayo matulog, nagdadasal tayo, at humihingi tayo ng kapatawaran. Sa umaga, pagkagising natin, nagpapasalamat tayo. Hello Lord, thank you po. Gising pa po ako. Bibigyan niyo pa po ako ng pagkakataong magbalik loob, makagawa ng mabuti, upang sa ganun ako po yung masama sa Book of Life yung pangalan ko. Okay, pasasalamat. Sa gabi, paghingi ng tawad. Bakit? Kasi marami tayong nakumit eh. Whether we like it or not, nakasalanan, nasabi, nakilos. Hindi ba? So, pagpapasalamat sa umaga, sa gabi, paghingi ng tawad. Kasi, kailangan natin humingi ng tawad sa gabi. Paano nga kung hindi na tayo magising eh? Tapos may galit ka, hindi ka na nagising, high blood ka na. O kaya, punong-puno ka ng inggit, natulog ka, hindi ka na nagising. Sapagkat pagtulog na tayo, lagi kong sinasabi, ang free will natin, hawak na ng Diyos. Pag gising tayo, palaban tayo sa Diyos eh. Lord, may free will ako, gagawin ko kung anong gusto ko. Pero once na natulog na tayo, wala tayong kamalay-malay. Di ang panaginip natin, hindi natin mapili. Kaya pagka gumigising ang diwa mo sa umaga, magpasalamat tayo sa Diyos. Amen? Na kahit tayo walang niya, tayo makasalanan, ginigising pa rin talaga tayo, no? Samantala yung mga mahal natin sa buhay na namatay na, which is katatapusan ng araw ng mga batay, wala na silang pagkakataong pang magbago kasi, namatay na. Iba't ibang klaseng kamatay. May namatay sa, dahil pinatay, iba namatay sa galit, iba namatay sa sakit, sa aksidente. Pero tayo, diba, no? Kahit sabi mo may sakit ka ngayon, may problema ka sa pera, o ano man yung stress na meron ka ngayon, mas i-focus natin ang pagpapasalamat sa Diyos. Parang nakakaiwas tayong magkasala. Kasi pag maraming blessing sila, tapos sa reklamo ka ng reklamo, nagkakasala tayo. Parang mga Israelita. Nilabas sila sa pagkaalipin sa Ehipto, reklamo pa rin sila. Tayo din ganun eh.
konting bagay nakareklamo. Kung mapupuno na lang ang buhay natin ng reklamo, parang sinabi natin kay Lord na, Lord, konti lang yung blessing mo, mas malaki yung sa 10 blessing mo, mas malaki yung isa lang na problema eh. You do not have to be focused na sa problema. Yung problema yan, natural yan eh. Ang sabi ng salita ng Panginoon, ang dapat daw talagang maging laman ng isip natin, no? Mula sa Filipos chapter 4 verse 8, kung gusto natin magkaroon ng unlimited peace of mind na hindi tayo magrereklamo, although syempre natural pa rin yung minsan nakakaramdam ka na parang gusto mong mag-complain, okay, natural lang yan eh, pero dapat i-overcome mo yan. Amen. Ano daw dapat maging laman ng ating isipan? Mga bagay na marangal, matuwid, mga bagay na kapuri-puri, mga bagay na malinis. Ibig sabihin, we have to be always in a positive side of life. Amen. Useless lang din kasi eh. Kung may problema na, magne-negative ka pa, lalong bumibigat yung problema. Pero kung may problema na ipinapositive mo, kahit paano nalilift yung spirit mo. Yun ang pagkakaiba nun. Dito yung ka na sa positive na, ay, Lord, meron akong problema ngayon, pero sa tulong mo, sa paggabay mo, kakayanin ko. Hindi naman natin kaya yung mag-isa eh. Nandiyan ang ating patnubay. Ang banal na Espiritu, ang Panginoon Jesus. Amen. So yun yun, no? Nagkakasala tayo, aaminin natin na ang tinutukoy kong kasalanan na yung tayo mismo ang gumagawa. Hindi man tayo pinipigilan ng Diyos eh. Choice natin yan kung gusto natin magkasala. Minsan kahit hindi pa natin ginagawa ang kasalanan, alam na natin consequences. Like yung mga bisyo, alam na natin na pag puro ka sigarilyo, pwede ka magkaroon ng lung cancer. Pwede, amen? Pwede kang magkasakit. Alam natin kapag nagmomotor ka ng walang helmet, pwede kang mabangga at mabunggo at tumilapon yung utak mo sa daan. Alam natin na kapag nagtatapon tayo ng basura, balang araw, maiipon, magiging sanhi ng baha. Yung ba mga tipong andun na yung, alam mo na yung sagot, pero ginagawa pa rin natin. Kasi nga, tawag yun ng laman eh, nakaka-please sa atin yun eh. Kahit nagdudulot ng kasalanan sa atin, yung mga junk food, yung mga bisyo, lasing, sugal, o halimbawa yung loto lang, baka sabihin nyo naman, Sister Angie, lagi na lang binaano yung loto. Kasi nga, sabi ko, bakit ba kayo susugal? Yung pera na 20 pesos na itataya nyo, ibigay nyo na lang sa nangangailangan na nagugutom, walang makain. Yung siguradong may gantimpala sa Diyos. Kasi itataya nyo yung pera nyo sa loto, 20 pesos, pag hindi nanalo, pera na, naging bato pa. Anong bang gusto? Kasi yumaman. Ang tunay na kayamanan nasa Panginoon. Kaya yung isusugal mo, pera mo na lang, kakaunti, susugal mo pa. Anong bang purpose mo? O, kung 4 kayo nagsusugal, anong purpose mo? Makuha yung pera niya, makuha yung pera ni pangalawa, pangatlo, pang-4. Manalo ka. Kung yung pera itinaya mo, ibinili mo na lang ng pagkain, itunulong mo na lang sa kapwa mo, panalo yun. Kasi ang kayamanan, hindi nakikita yan sa mga material na bagay. Kapag ang Diyos ay nasa sa iyo, mayaman ka pa sa bilyonaryo dito sa mundo. Amen? Nagkakasala tayo kapag gumagawa tayo ng mga bagay na hindi nag-glorify ang Diyos. Sometimes we have to feel that word ng contentment. Alam niyo yun? Yung kontento ako. Hindi masama ang mangarap na gusto ko to, gusto ko yan. Okay lang yan. Pangarap pa lang naman yun eh. Pero yung masasabi mong kontento ka na sa buhay mo, yung bang marunong ka nang magpasalamat. Lord, thank you, Lord may nakain kami ngayon. Lord, ang daming gastos pero walang nagkasakit na gastos sa magandang bagay. Lord, salamat kahit na masakit ang ulo ko, hindi nakakalakad naman ako. Na Lord, kahit na may high blood ako, nakakakita pa rin ako. Amen. Stop complaining. Instead, glorify God. Lalo na sa panahon ng pagsubok. Kasi ang gusto ng dyablo, ang trabaho niya patayin, nakawin ang ating pananampalataya. Kaya kapag pumapasok ang negativity sa isip mo, mga pornography, mga masasamang isipan sa kapwa, ayun,
nagkakasala tayo sa Panginoon. Pero, normal na yan na alam natin na tayo lahat nagkakasala. Pero ang babala ng mabuting balita sa kahapon ay yung mabuti pa sa kanya ang bitina ng isang malaking giningang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isang maliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. Ang ipinupunto ng gospel ay yung ikaw naman ang nagiging dahilan ng kasalanan ng iba. Nakuha nyo? Yung halimbawa, ikaw o ako yung nagiging dahilan ng pagkakasala ng kapwa ko. Mas mabigat yon kesa yung mismo tayo ang nagkakasala para sa sarili natin. Pero pag tayo mismo ang nagiging dahilan ng kasalanan ng iba, napakabigat nun. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Mabuti pa sa kanya ang bitina ng isang malaking giningang bato sa leeg at itapon sa dagat. Just imagine. Lalagyan ka dito, no? Hindi naman to literal, no? Lalagyan ka dito sa leeg mo ng ng giningang bato, tapos tapon ko sa dagat. Bigat nun. Amen? Kaya nga sabi, mag-ingat tayo. Kasi tayo nga, minsan napaka-tactless natin, hindi tayo nag-iingat, nagkakasala tayo sa ating mga sarili, sa Diyos, sa ating kapwa. Pero kung tayo na mismo ang nag-spread ng kasamaan sa mundo, yun ang delikado. Okay, bigyan ko yung sample, no? Since ang social media ngayon ay in na in, sa mga kabataan talagang boom na boom ang social media. Samantalang noon, mga panahon natin, wala yung social media. Sabi nga, ang mga bata nakakapaglaro sa labas. Pag nagluluto ka ng sinigang na baboy, kailangan mo pang umakba ng puno ng sampalok, pitasin mo, tapos mo pitasin, hugasan mo pa, papakuluan mo para mapisa mo yung katas, mapiga mo yung katas, bago mo mailagay yung sabaw ng sinigang. Ngayon, instant na. May mga instant ng sinigang, mix. Amen. So, since ang technology natin ngayon ay mabilis din ang nagiging sanhi tayo ng pagkakasala ng kapwa natin. Kamukha halimbawa ng mga ibang vlogger, ibang mga social media influencer. Yan, uso yan ha. Sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook. O, isipin nyo na kung sino yung kilala nyo na artista, vlogger, mga celebrity, mga kahit sino sikat, maaaring politiko, basta yung sikat na tao na nakikita nyo sa social media, kung ano yung ginagawa nila, kung ano yung ipinapakita nila sa tao, lalo na sa mga kabataan. Amen? Halimbawa, itong social media na ito, halimbawa itong vlogger na to, ay pinapakita niya sa kanyang social media na ito yung tama, ito yung gawin nyo, ito yung gayahin nyo. Kasi usually, ina-idol yan, yung mga social media na yan, na influencer or artista, basta sikat, no? Ngayon, kung mali ang kanyang pagpapakita ng kanyang gustong ibigay na information doon sa kanyang mga followers, lagot siya sa Diyos. Malaki ang pagkakasala niya kasi hindi lang siya una sa lahat, sa sarili niya, nagkakasala na siya sa Diyos, tapos nag-spread pa siya, ng damay pa siya. Kung yung followers niya, millions na. Di millions yun ng nadamay. Amen? Kumbaga, masasabi natin na, nagbabala ang Panginoong Hesus, sabi niya, kaya't mag-ingat kayo. Kaya mag-ingat tayo sa panonood natin, sa pagpo-follow. Baka yung fina-follow natin na social media personality, siya pala yung nagiging sanhi ng pagkakasala natin. Kasi idol ina-idolize natin yung pananamit niya, yung pananalita niya, yung pagkilos niya, yung buhay niya. Syempre, kung idol mo, anong gagawin mo? Kakayahin mo. At ang dami-dami ngayong naglipa ng ganyan. Sa pananamit, sa pagsasalita, imbis na maging magalang ang pagsasalita, kung ano-ano nang maririnig mong salita. Nawala na sa tama, wala na nga sa dictionary.
Mga salitang binabali-baliktad na eh. Ano pa? Yung buhay mismo. Yung kanilang, ano ba tawag dito? Yung kanilang paniniwala sa buhay. Gusto nilang i-influence ang tao. Kasi alam nyo, kung ikaw ay isang binigyan ng platform at ginamit mo yon to glorify yourself, ay, mali. Dapat gamitin mo to glorify God. O sige, sabihin na natin na millions na yung nanonood sa'yo, maraming nagla-like, maraming nag-share, maraming nagko-comment. Sabi ni God, sana all. Buti pa sila. Hindi naman sila ang Diyos, pero pagka nagpo-post tungkol sa Diyos, ilan ang nanonood, ilan ang nag-share, ilan ang nagko-comment. Pero pag mga kabulustagan, mga away-away dito, mga hiwalay-hiwalayan dito, mga maraming marites ang nagla-like, nagko-comment, hindi ba? Minsan sikat na personality, magko-comment yung isa magko-comment. Maya-maya sila na nag-aaway sa comment section. Samantalang yung celebrity, habang dumadami yung likes and share, kumikita siya. Amen? Nakuha niyo po yung ibig ko sabihin? Mag-ingat po tayo sa mga ganitong tao. Kasi ginagamit ito ng kalaban, ng demonyo. Kung gusto nating malaman kung ano yung totoo, hindi yan nakikita lang sa social media. Nakikita yan sa salita ng Panginoon. Kaya kapag nakakapanood ka ng ganitong klaseng influencer, itanong mo ngayon sa sarili mo, gusto ba ng Diyos yung ginagawa niya? Gusto ba ng Diyos na ipinapakita niya na, ay, may asawa ako pero hiwalay ako ngayon, nagsasama kami ng aking ka-live-in partner. Ay, pareho kaming babae, pareho kaming lalaki pero nagsasama kami. Oops, wala kaming pakialam kung ano sabihin niyo, huwag niyo kaming husgahan. Kasi, nagmamahalan kami, wala kaming tinatapakan, tumutulong kami sa kapwa. Ang tanong, gusto ba yun ng Diyos? Nag-glorify ba ang Diyos yun? Pagka hindi, nagiging sanhi sila ng kasalanan ng kapwa nila. Lalo na kapag ginaya na. Kapag yun ang masakit dun eh. Ang Diyos, ang karakter ni Jesus Christ, hindi natin magaya. Ang pagiging mapagkumbaba ni Jesus Christ, ang pagiging masipag niya sa pagpapalaganap ng mabuting balita, yung kanyang pagpapagaling, yung kanyang kabutihan. Pero bakit itong isang nilikha ng Diyos na makasalanan, ito yung ina-idol natin. Samantalang, pagka namatay tayo, hindi tayo ililigtas niyan. Meron kasi mga taong very fanatic. Yung the way na magsuot, sige, bili din sila ng damit kung anong suot ng idol. The way na magsalita, sige, bili pa rin. Pag may mga concert, grabe, nag-i-spend ng money. Pero pagdating sa Diyos, kuripot. Pagka may mga concert, pupunta ng mas maaga pa. Pero pagdating sa Diyos, ayaw magsimba. Pagdating sa Diyos, ayaw makinig ng mga ganitong gawain online. Online na lang ha. Hindi ka na pupunta sa Para bang ang kuripot natin pagdating sa pag-idol sa Diyos, pero sa taong kapwa nating makasalanan, ina-idol natin. Mag-ingat tayo. Kaya nga marami na yung kabataan na nai-influensyahan. Kaya nga kayo, kung nakikinig kayo ngayon, lakasan nyo yung volume ng ng cellphone nyo, kasi nangungusap sa atin ng Panginoon ngayon kung ano talaga totoo na nangyayari sa mundo. Huwag na tayo makiayon sa patakaran ng mundo, kasi ililigaw tayo nito, ibubulid tayo nito sa impyerno. Amen? Nakakalungkot na ito sa akin pinakamasakit na nakikita ko sa social media, yung bang kasalanan na nga yung kanilang nire-raise doon sa kanilang platform, may magko-comment pa, God bless you. Nagmamahalan kayo, kapwa lalaki, kapwa babae, God bless you. Huwag niyong gamitin ang pangalan ng Diyos to bless ng ganyang mga gawain na alam nating immoral, alam nating mortal sin. Tapos sasabihin niyo, God bless you. Anong palagay niyo sa Diyos? Magbe-bless siya? Okay. Nakikita natin sa mga social media influencer o sino man yan, nabibless sila. Mas dumadami yung kanilang follower, mas dumadaming pera nila, mas dumayaman sila. Kapatid, hindi lahat ng kayamanan ay galing sa Diyos. Kaya nga may mga politikong yumayaman dahil sa pangungurakot
Kaya nga may mga taong yumayaman dahil nang aagrabyado ng kapwa eh. Bakit? Ganyan ang ginawa ng demonyo sa Panginoong Jesus nung tuksohin niya ito sa ilang. Anong sabi niya? Dinala ni Satanas ang Panginoong Jesus sa pinakamataas na bundok. At ang sabi, nakikita mo lahat yan? Kaharian, ang kayamanan, lahat yan ibibigay ko sa iyo, sabi niya sa Panginoong Jesus. Sambahin mo lang ako. Anong sagot ng Panginoong Jesus? Nasusulat, ang aking Diyos lamang ang aking sasambahin. Ganyan tayo ngayon sa panahon na ito. Hindi lahat ng mayaman, hindi ko nilalatang. Sabi ko, hindi porke nadibless yung isang tao na mayaman siya, marami siyang negosyo, powerful siya, di ba? Kilala siya sa buong mundo. Hindi ibig sabihin nun, nabibless siya ng Diyos. Ang ibig ko lang sabihin, ang gusto ko lang ipunto, nakuha niya yung mga bagay na yon kasi sa pamamagitan ng pagsunod sa paggawa ng masama. Kasi, ang tunay na blessing, ang tunay na kayamanan, ay yung pinaghaharian ka ng Diyos. Amen? Ang yaman-yaman mo nga. Ayun naman pala eh. Puro pagnanakaw yung kayamanan mo. Tapos ipamamalita mo sa social media na ganito ang ginawa ko, ganito ang ginawa ko, gayahin niyo ako. Whether we like it or not, kahit ayaw manin natin na gayahin nila tayo, yung mga sikat na nagpapakita sa social media, meron at merong tao na gagaya. Which is, malaki ang ating pananagutan sa Diyos. Kahit hindi mo pa kilala. Yun nga mahirap eh. Magpapakita ka sa social media ng mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Tapos hindi mo alam, isang katerba pala yung na-influensyahan mo at gagayahin ka. Kaya nga marami na ngayon ang hiwalay na asawa eh. Kaya nga ang divorce ngayon, talagang buong mundo na eh. Salamat sa Diyos, wala pa sa Pilipinas. Diba? Pati nga ang contraceptive eh. Hindi na natin sinusunod yung utos ng Diyos. Amen. Ang lakas ng impluwensya ng social media. Kaya nga kung hindi tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, puro social media na lang yun naman ang isip natin. Kaya nga yung mga pagkain, puro instant eh. Bakit tinuturuan tayo maging tamad? Tinuturuan tayo na okay na yan. Kahit walang sustansya, masarap naman eh. Mas maraming maalat, mas maraming preservative. Amen. Mag-ingat tayo. Suriin natin. Hindi suriin in a way na hindi para husgahan. Ang ibig ko sabihin, wala naman sa atin kahit isang may karapatang humusga sa ating kapwa. Ang binababala lang sa atin ng Panginoon ngayon, mag-ingat tayo kasi ginagamit ng dyablo ang tao, ang pangyayari, ang mga bagay, para tayo ay magkasala. Amen. Kaya, halimbawa sa mag-asawa, ginalit mo yung asawa mo, naging sanhi ka ng pagkakasala niya kapag nagalit siya sa'yo. Amen? Malakas kasi yung puwersa ng dyablo eh. Kaya, kung hindi tayo babad sa pakikipag-ugnayan sa salita ng Diyos, madali tayong matutukso. Kasi lagi tayo nakatingin sa sarili natin. Amen. Mga social influencer, mga vlogger, mga artista, na talaga namang, ewan ko ba, sa totoo lang, binigyan sila ng Diyos ng kakayanan, ng talent, pero bakit ginagamit nila sa pansarili nilang kasikatan? Sana kung nagpapakita man sila ng mga bagay tungkol sa kanilang buhay, makita doon ng Diyos na ay ginagawa nila ito kasi to glorify God. Pero hindi eh. Ang nag-glorify, ay nako, ang kasalanan ngayon, grabe. Sabi nga eh, this generation is an evil generation. Sa panahon pa lang ni Noah, ginunaw na ang mundo, di ba? Binigyan pa tayo muli ng pagkakatanos. Pero ngayon, habang nagkakaroon ng fast technology, mabilis din. At ang kasalanan ngayon, grabe. Nakakalungkot, sobra. Gusto na ng taong daigin ng Diyos. Ang Diyos lang ang lilikha, ang may karapatan dapat na lumikha ng tao
Pero ngayon, anong ginagawa ng mga matatalinong tao? Gusto na rin nilang lumikha ng tao sa hindi natural na paraan. Kaya nga may kinukuhang surrogacy mother, ba yun? Tama ba yun? O, tsaka, yung test tube baby, mga ganyan. Yung mga hindi na natural. Gustong patunayan ng tao na kung anong kayang gawin ng Diyos, lumikha ng tao, kaya din ng tao. Samantalang tayong tao, pinahiram lang, pinagkatiwala lang yung talino, pero ngayon greedy tayo. Parang si Satanas, na si Lucifer dati ang pangalan nung siya'y anghel, binigay sa kanya pagiging magandang anghel. Pero ano, pride. Pride pa rin ang no? Kinalaban pa rin niya ang Diyos. Tayo ganun din. Ang gusto ng Diablo, matanim sa atin ang pride, hindi ang humility. Kailan ba mangyayari na mag-viral ang mabuting balita sa pamamagitan mo? Sa pamamagitan ko? Kung may time kang manood sa mga walang kakwenta-kwentang pinakikita na hindi naman nag-glorify ang Diyos, ba't hindi natin ma-share ang gospel araw-araw sa timeline natin, sa group chat natin? Bakit? Kinahihiya ba natin ang Diyos? Kapag kinahiya natin ang Panginoong Yesus, kakahiya din niya tayo sa ating Ama, sa harap ng ating Ama. Bakit mahirap i-share ang gospel? Kasi walang pera? Kapatid, higit pa sa pera ang makakamtan mo kapag nagkaroon ka ng malalim at paglilingkod sa Diyos. Sabi nga, hindi nyo makikita ang nakikita ng mga taong naglilingkod sa Panginoon. At mapalad, sapagkat nakikita nyo ang mga hindi nakikita ng iba. Ano ibig sabihin nun? Hindi natin makita ang totoong pagka-Diyos ng Diyos kasi wala tayong kaugnayan, wala tayong relasyon. Mas may relasyon pa tayo sa bisyo, sa mga kabit, sa mga hindi ba mga kasalanan kaysa sa Diyos. Hindi natin makita talaga. Alam naman natin ang Diyos ay espiritu. So, kailangan maging active yung ating spiritual life. Kapag hindi active ang spiritual life natin, hindi talaga natin makikita ang Diyos. Tayo, maraming tumatawag, kilala ang Panginoon. Pero hindi lahat ng sumasabing, Lord, 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 papasok sa langit. Kudin yun lang tumutupad sa kalooban ng Diyos. Hindi porke pari ka, madre ka, naglilingkod ka, sigurado ka na sa langit. Hindi. Hanggat buhay pa tayo, hanggat wala pa tayo sa harapan ng Diyos at sinasabing, ikaw, good and faithful servant, pumasok ka rito sa kaharian ko sa langit. Makisalo ka sa aking kagalakan. Yun lang, doon lang tayo magkakaroon ng 100% sure na sa langit na tayo. Pero hanggang ganito tayo, nandyan ang chances na pwede kang magbago, pwede kang mag-backslide. Kaya kailangan, mag-ingat tayo. Kaya nga sabi ng Panginoon, mag-ingat tayo. Baka mamaya may mga ginagawa tayo sa paligid natin, sa community natin, na akala natin okay, pero meron pala tayo na influensyang estudyante, miyembro ng pamilya, ibang tao, na nagdudulot ng kasalanan. Amen. Kaya pala siya galit na galit sa'yo kasi ikaw naging sanhi ng kanyang kasalanan. Kung himatayin pa siya sa galit, doble-doble na yung kasalanan. Kaya lagi nating isipin na kung tayo nagkakasala at makasalanan yun sa Diyos, mas malaki ang pananagutan natin sa Diyos kung yung isang kaluluwa, malawang kaluluwa, lalo na kung millions na ang kaluluwa na-influensyahan natin. Kaya lagi nating ilalagay sa ating isipan, teka muna, gusto ba ng Diyos yung ginagawa nila? Teka muna, gusto ba ng Diyos yung bang laging may connection sa Panginoon? Kasi pag walang connection yun, baliwala yun. Sila lang ang may gusto nun. Sinasamantala lang nila yung free will na ibinibigay sa kanila ng Diyos. Ang hirap kasi sa atin, masyado tayong yung bang tipong mareklamo sa Diyos. Yung bang meron na ngang utos na ibinibigay sa atin ng Diyos. Halimbawa, yung huwag kang papatay. Magkakaroon pa tayong reason. Yung, pinatay ko siya kasi ganito siya, salbahe siya eh. Sinasabi na ng Diyos, magpatawad. Hindi ko siya patatawarin siya, may kasalanan. Yung bang ibig na sabihin natin, sa bawat utos ng Panginoon, yes to, susunod ako, tapos ang kwento. Pero hindi. Parang ipinapakita natin na
mayaman ako, sikat ako, hanggang saan? Maabot mo ba yung pinakamatuktok ng tagumpay? Ang naman susunod niyan? Pababa. At kahit nasa iyo na ang lahat, kung ang kapalit naman ay kaluluwa mo, baliwala. Sapagkat tayo husga ng Diyos, hindi naman base sa kung anong meron tayong material na hindi naman natin madadala sa langit. Amen. Lalo na mga kabataan, mag-ingat kayo. Kahit hindi artista, kahit yung mga kakilala nyo lang, baka mamaya yung tita nyo, yung mother nyo, yung father nyo, yung kaibigan nyo, teacher nyo, ina-idol nyo na pala, tapos mali naman pala yung ginagawa. Huwag tayong maging sanhi ng pagkakasala ng iba. Kailangan maging sanhi tayo ng ikabubuti ng ating kapwa. Kailangan ang ipinapakita nating halimbawa sa ating kapwa ay yung gagayahin nila, not because gusto nating maitaas ang ating sarili, kundi to glorify God. Yung pag gumawa ka ng kabutihan, yung Diyos ang nakikita, yung Diyos ang nag-glorify. Kaso sa bawat araw, nag-glorify ba si God sa atin? Nabibigyan ba natin ng papuri ang Panginoon? O baka naman sa simpleng pagkain, dapat bago ka kumain, magdasal ka, hindi mo ginagawa. Eh kasi ganun ang nakita ko sa vlogger eh. Kumakain sila, hindi sila dadasal eh. See? Eh, nakita ko sa personality, so idol na idol ko to eh. Aampon pa sila ng ganito eh. O, di ba? Para magkaroon sila ng anak eh. Kapatid, ang pamilya, nanay, tatay, at anak. Kahit kailan hindi pwede magparami ang same sex. Amen? Wait, may tumatawag. Amen? So, sa akin lang ha, kailangan natin i-expose eh, ang katotohanan eh. Kasi marami nang naligaw eh. At ito ay salita ng Panginoon, hindi ito paghusga tulad ng sinabi ko. Ito ay pangangaral sa atin ng Diyos na masyado na tayo nakakalimot. Iniintindi na lang natin kung anong gusto. Gusto ko to, puro ko eh. Ang tanong, gusto ba ng Diyos yung ginagawa natin? Kalooban ba yun ng Diyos? Pag hindi kalooban ng Diyos, wala yan. Amen. Huwag nating ibigay yung free will natin sa demonyo. Kasi natutuwa ang demonyo. Kaya simulan na natin umalis. Kung kinakailangang mag-subscribe, unsubscribe kayo, mag-unfollow kayo. Kung hindi naman maganda yung ipinapakita, hanggat hindi nagka-glorify ang Diyos, huwag nyo i-follow. Kasi lalo silang dumadami. Imbis na nahihinto, hindi natin kasi pwede sabihin na, ay, modern na ang panahon ngayon. No. Ang panahon ngayon, modern sa kasalanan. Amen. Kailan pa ba tayo magkakaroon ng maliwanag na makita yung... Alam mo kasi ang demonyo, parang maamong tupa yan eh, na nagtatago sa mabangis na asong gubat. Ipapakita ng demonyo ang magaganda. Kasi sinisilo tayo eh. Parang si Eva. Hindi ba ipinakita niya yung ganda ng bunga na ipinagbabawal na kainin? Kaya sabi ni Eva, wow, nakakaakit na kainin, no? Natutukso siya. Tapos nakipagchikahan pa siya doon sa ahas. Hanggang sa natukso siya. Ganyan tayo. Lalo ngayon sa social media, ipinapakita lahat yung mga makakapukaw sa ating tawag ng laman. Kasi ang labanan ngayon, spiritual warfare. Ang labanan ngayon, evil versus good. Amen. Mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Kasi yun ang totoong tahanan natin. Dito, wala. Lahat ng meron ka, pinagkakatiwala. Pero yung pinagkakatiwala sa'yo, ginagamit mo pa parang maging sandata. Para pag magkasala ang iba. Yung bang tipong gusto mong maging sikat na artista, gagawin mo lahat, magkakaroon ka ng relasyon sa director, sa producer, sa kapwa-artista. Hindi po ba? Tapos ikaw naman, na director, diba? Napatulang mo naman. So, pareho na kayo nagkasala. Maraming eh. Kaya, masidhi ang mensahe ng Panginoon na mag-ingat kayo. Amen? So, kita niyo yung araw ko.
dito sa ano. Ayan o, sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo. Ang mga social media ngayon ay ginagamit ng dyablo para tayo ay maging busy sa mundo at huwag tayong maging busy sa seek ng kingdom of God. Jesus will come anytime. Handa na ba tayo? Amen. Huwag tayo maging sanhi. Yung mga tipong halimbawa nabuntis ka, nag-aaral ka pa, gusto mo ipalaglag. Tapos ikaw yung magpapalaglag, ikaw yung doktor. Magiging sanhi ka na kasalanan ng kapwa mo. Ikaw yung papatay dun abortionist ka Malaki yun. Mas malaki pa yung kasalanan na commit mo kaysa doon sa nagpa-abort. Amen. Ikaw yung tipong supplier ng drugs. Ito, drug addict. Ikaw taga-supply. Mas malaki ang pagkakapananagutan mo. Yun, nagkasala na nga siya, drug addict na siya. Tapos sinusupplyan mo pa siya. Mas malaki ang kasalanan mo. Imbis na maging peacemaker ka, imbis na ikaw yung maging tool para sabihin mo sa kanya, ay, huwag kang mag-drugs, masama yan sa katawan. Yan kasi ang gusto ng Panginoon Hindi tayo maging sanhi ng pagkakasala, kundi maging sanhi tayo, sandata, upang gamitin ng Diyos para magbalik loob sa Kanya. Amen. Kaya nga nangaral ang ng salita ng Diyos ang Panginoong Hesus Kasi naging sandata siya ng Ama sa Langit para ipalaganap ang mabuting balita. Kaya nga pakishare itong daily gospel. Kasi sandata na, ito yung ipinagmamalaki. Ito yung pagmalaki natin sa tao, sa kapwa natin, ang salita ng Panginoon. Para matigil na yung mga nagpapalaganap ng kasamaan sa mundo. Amen. Mahal ng Diyos ang mga makasalanan. Kahit ano ka pa, kay lalaki ka, kay babae, kung ano ka pang gusto mo. Mahal tayo, ang ayaw lang ng Diyos, yung kasalanan ginagawa natin. Kaya nga nagpapaalala siya sa atin na itigil na yan. I-unfollow na yan. Yumayaman sila sa mga followers nila. Pero habang yumayaman sila, sumisikat sila, nagkakasala naman tayo nagsasuffer. Ang mga i-follow nyo, yung makakapagbigay sa inyo ng knowledge tungkol sa Diyos, mailalapit kayo sa Diyos. Ang dami nyo sa YouTube, no? Mga pare, mga madre, mga preacher, yun dapat ang pinapanood nyo. Kasi nandun ang katotohanan. Sana nakuha nyo po yung ibig ko sabihin na hindi po tayo nang babatikos o whatever. Ang sinasabi lang natin kung anong gusto ng Panginoon. Kasi kung sasabihin na, ay, nanguhusga yan, ano bang pakialam mo sa buhay, makasalanan ka rin. Kung nanguhusga ang mga taong ginamit ng Diyos, kamukha halimbawa ng mga propeta, ng mga hari, yung mga pinadala ng Panginoong Jesus, sila Abraham, sila Isaac, ang Panginoong Jesus, ang Panginoong Jesus pala, yung nangangaral ng salita ng Diyos, siya pala yung maghuhusga. Ang bawat pala pangaral ng Panginoong Jesus na mahalin mo ang iyong kaaway, ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat, mahusga pala sa Panginoong Jesus. Hindi, ito yung pag-ibig. Ito yung marubdob na pag-ibig ng Diyos. Alam mo yung tipong anak na pinapangaralan mo. Hindi dahil sa hindi mo mahal, kundi dahil mahal mo. Kailan pa tayo magbabalik loob sa Diyos? Pag huli na ang lahat? Kapag pare-pareho na tayong nasa impyerno? Pag wala ng wifi, pag wala ng cellphone, pag wala ng mga followers na sumasamba sa social influencer, pag wala na lahat, wala ng pera, tsaka pa lang natin maisip na, baka wala na lahat, ikapunta na ako kay Lord. Sasamba na ako sa Kanya. Sa Kanya na ako makikinig. Kapatid, hanggat buhay tayo, sagana ang habag ng Diyos. Pero once na kinuha na tayo ng Panginoon, which is hindi naman natin alam kung kailan, minsan nakilala mo, nandyan, mamaya-maya, wala na, patay na. At hindi tayo nakapagbalik loob sa Diyos. Hindi tayo naglingkod sa Diyos. Hindi naging number 1 si God sa atin. Anong sasabihin ng Panginoon? Diba? Yung gospel, kahapon. Diba? Yung 10 dalaga, katok ng katok. Sabi, papasukin niyo kami, Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo kilala. Alis kayo sa harapan ko. Amen. Gusto pa ba natin yung ganong sitwasyon? Na nangaral ka ng salita ng Diyos, halimbawa, pari ka, mabuti ka namang tao, nagtatrabaho ka ng maayos, wala kang niloloko,
pero wala kang pag-ibig na number one sa Diyos. Tapos i-deny ka ni God. Sasabihin, hindi kita kilala. Ibig sabihin sa impyerno yun. Kaya nga muling pagbabalik ng Diyos, hindi yan kinatatakutan. Kinasasabikan yan. Ang totoong nagmamahal sa Diyos, excited, hindi tayo takot. Pero maraming taong takot sa mamatay. Takot na sa second coming. Maraming kinatatakutan kasi nga, wala tayong relasyon sa Panginoon. Kaya lahat na lang ng uri-uri ng takot, nararamdaman po natin. Amen. Dapat kapag gumagawa po tayo ng kabutihan, ang dahilan, pag-ibig natin sa Diyos. Hindi yung gagawa ka lang ng mabuti na, ay gagawa ko ng mabuti sa Kanya. Kasi, meron ka palang hidden agenda. Meron ka palang pabor na hihingin. Amen. So, wag po tayong maging sanhi ng pagkakasala ng ating kapwa. Yung ating asawa, yung ating anak, magkasala sila dahil sa atin, ating employer, ng ating employees. Amen. Kahit na hindi lang tao, kahit hayop, huwag din tayong maging sanhi ng pagkakasala na. Minsan, di ba, nakakagatin tayo ng hayop kasi minamaltrato natin. Kalikasan. Minsan nagiging sanhi din tayo ng pagkakasala. Kaya ang kalikasan, di ba, bumabalik sa atin eh. Yung mga ginawa nating pagtatapon ng basura. Amen. Lagi nating isipin na huwag tayong pagsimulan. Ang gusto ng Panginoong Hesus pa, peacemaker eh. Yung halimbawa may nagkakagalit na dalawa, imbis na may kampihan ka, gumita ka, maging peacemaker. Hindi yung nagkakagalit yung mag-asawa, yung biyenan, kakampihan yung kanyang anak na babae o anak niya lalaki. Be a peacemaker. Yung maging sanhi tayo ng pagkakasundo. Amen? At kayo, sabi dito, kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo. At kung siya magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo at maghapon at makapito rin siyang lumapit sa iyo at magsabi nga nagsisisi ako, patawarin mo. O, maliwanag yan, ha? Bakit ba hanggang ngayon hindi ka pa rin makapagpatawad? Ano bang ginawa niyang talagang hindi mo mapapatawad? Kapatid, mahiya naman tayo sa Diyos. Ang Diyos, kapag pinatawad tayo at buong puso ang paghingi natin ng tawad, pinapatawad tayo. Binibigyan tayo muli ng pagkakataon na magbalik loob. Kasi kung hindi ganun ng Diyos, wala. Kapag humingi ka ng tawad, teka muna, nakasampu ka na. Oh, sorry Lord O sige, patawarin kita. Ay, nagkasala ka naman. Lord, patawarin mo ko. Teka, pang 20 na yan nakarecord lahat yan. Ang tunay nagmamahal, hindi nagkikeep ng records of wrongs. Amen. Pero tayo, hindi tayo makapagpatawad sa ating kapwa. Kahit gaano mang kabigat ang kasalanan ng ating kapwa, ang trabaho lang na ibinibigay sa atin ng Diyos, magpatawad. Yung paghusga, yung pagpaparusa, trabaho ng Diyos yan. Huwag natin kunin. Ano man yung kasalanan ginawa sa atin ng kapwa natin, hindi natin mapatawad, ibalato na natin kay God yan. Siya na bahala dyan. Amen. Mas masarap yung wala kang dalang galit. Mamatay ka man anytime, wala kang galit. Amen. Pwede mo naman siyang kausapin. Ngayon, kung ayaw pa rin niya makinig sa'yo, at least gumawa ka ng paraan, di ba? Kung sorry siya ng sorry, ipasa Diyos mo yun. Pero, syempre, malakas din dapat ang pakiramdam mo, o discernment nga na baka mamaya niloloko ka na niya, o baka mamaya nang uto na lang siya. Di ba? Siyempre, in every rules, there's always an exemption. Ang sinasabi lang ng Panginoon, yung pagpapatawad, dapat hindi po yun nawawala. Hindi po yun nawawala. Kasi yun ang dahilan kung bakit ibinigay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay sa ating mga walang niyang tao. Yung bang tipo sa last 7 words niya, alam mo, tayo pa rin ang nasa isip niya. Ano sabi niya? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kapatid, hindi ba talaga alam natin? Hindi natin alam ang ating ginagawa? Alam natin. Kaya lang, mas nangingibabaw sa atin yung human will kaysa pagsunod ng God's will. Samantalang ang Panginoong Hesus napaka-humble. Alam niyang ipapako siya sa krus, pero di ba, nadalangin siya sa isang hardin. At ang sabi niya, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang makapangyari. Amen.
Kaya, yung pagpapatawad, kung hindi ka pa nagpapatawad ngayon, gawin mo na. Let it go. Kasi yung galit, habang may galit ka, imagine mo yung bola, ibabato mo sa wall, anong tendency? Mag-bounce yung bola, babalik sa'yo. Ganun ang galit. Nandiyan ang galit, pero hindi mo alam, ikaw yung mas unang naapektuhan. Hindi ka makatulog, pag nakikita mo siya, iniwasan mo siya. Kung pwede lang, hindi mo na siya makita. I-block mo na siya sa buhay mo. Para namang hindi tayo nagkakasala niyan. Amen. Malinaw. Ang mensahe ng Panginoon, magpatawad tayo. Kaya natin si Lord. Hindi naman nalilihim sa kanya yun eh. At kapag tayo nagpapatawad ng ating kapwa, kahit hindi pa siya humingi ng tawad, pinapatawad na rin tayo ng Diyos sa mga katakot-takot na utang natin sa Kanya sa ating pagkakasala. Nagbabayad tayo ng utang kapag tayo ay nagpapatawad sa ating kapwa. Amen? Actually, ang gusto ng Diyos, unlimited forgiveness. Amen? Halimbawa, yung asawa mo, kasal kayo, naghiwalay kayo for how many years? 20 years. Sa ibang bahay siya nakipisan. Nung may sakit na siya, binalik sa'yo, tatanggapin mo pa ba? Oo, hindi. Yes! Tatanggapin mo ng buong puso. Parang yung alibughang anak, na buhay pa yung kanyang tatay, kinuha na niya yung kanyang parting kayamanan, nilustay niya sa babae, sa sugal. Nung maghirap na siya, bumalik siya. Sinumbatan ba siya ng ama? Sinabi ba na, pabalik-balik ka dito, nilustay mo yung kayamanan ko, buhay pa ako. Walang sinabi ang ama. Anong ginawa? Nagpahanda ng malaking party. Tinanggap, niyakap. Niyakap niya ang alibughang anak. Amen. Kung ang Diyos nagpapatawad, tayo pa kaya? Anong sasabihin natin? Diyos yun eh. Yun ang nakakahiya eh. Diyos na nga yun eh. Tapos tayo ganun. Kasi ayaw natin magpatawad because of pride. Hanggat ang pride ay nandiyan dyan, mahirap talagang magpatawad. Amen. Kaya hanggat buhay pa tayo, patawad na tayo. Yung totoong pagpapatawad ha. Hindi yung pagpapatawad na nagbabaon ng hindi malimutang mga kasalanan. Kasi nangyayari yan eh. Kunyari yung pagpapatawad sa bibig lang, sa nguso lang, wala sa puso, ay pinatawad na kita. Pero nainis mo na naman o nagalit mo, binabalik na naman yung mga nakaraan. Okay? Pag pinatawad, tapos na ang kwento. Bigyan mo ng pagkakataon. Amen? Lahat naman tayo nagkakasala at binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos eh. Parang ano na naman tayo niyan, yung kwento sa Bible eh. Yung alipin na nagkaroon siya ng malaking utang doon sa kanyang amo. Humingi siya ng tawad. Yung patawarin niyo na ako, laki ng utang ko. Baka kukunin niyo pa yung pamilya ko, ganyan. Pinatawad siya nung amo niya. Tapos nung naglalakad siya, nasa lubong niya yung kapwa alipin niya na may utang sa kanya. Galit na galit siya. Samantalang utang ng kapwa alipin niya, napakaliit lang na halaga. Anong ginawa niya? Magbayad ka. O binugbog pa niya. Ganun tayo eh. Ibang binibigyan tayo ng forgiveness. Pero pag tayo na yung nasa atin na yung turn ng stage na mag-forgive sa ibang tao, hindi natin ginagawa. Amen. Yes, may batas ang tao, may batas ang Diyos. Pero yung pagpapatawad na yan ang dahilan kung bakit tayo nakakalapit sa Diyos. Kung hindi ibinigay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay, wala tayong karapatang lumapit sa Ama. Siya lang ang kordero. Siya lang talaga ang makapagbibigay sa atin ang Diyos lamang makapagbibigay sa atin ng karapatan na lumapit sa Ama. Nainggit ang dyablo kasi hindi niya magawa. Kaya gusto niyang dumamay na maraming kaluluwa sa impyerno. Nainggit siya sa atin kahit makasalanan tayo. Buti pa siya kakalapit sa Diyos kahit makasalanan. Nakakahingi ng tawad, pinatatawad. Kaya tinuturuan tayo ng dyablo na huwag magpatawad. Amen. Ano man yung sakit na naramdaman natin na idinulot ng taong yan, patawarin mo na. Ibigin nga yung kaaway eh. Di mas lalo na ibigin yung asawa, yung anak na nagkasala. Mas masarap ang magpatawad kesa magtanim ng galit. Mas masarap. Kasi
mapapakita mo sa Diyos yung humility mo. Na Lord, ako, napakarami kong kasalanan, Lord. Pero yung pagpapatawad, napakaganda na ibigay yun. Huwag nating hayaan yung pride ay pride. Amen. Sinabi na ng Panginoon, di ba? Patawarin, no? Makapitong, sabi dito, kung makapito siyang magkasala sa iyo, maghapon at magkapito rin siya, okay? Patawarin. Actually, kahit hindi humingi ng sorry, patawarin eh. Di ba sabi nga na, kung may nagkasala sa iyo, kung sa palagay mo, nagalit sa iyo, ikaw na yung lumapit, makipag-ayos. Kung hindi mo kaya, magsama ka pa ng mga tao sa church nyo, whatever, o isa pang tao. Amen. Yung pagpapatawad forgive and forget. Bura-bura na. Tapos na yan eh. Bigyan natin ng pagkakataon kasi, alam niyo, ay mga kapatid na nagkakasala sa atin, may mga sakit sila. Sakit espiritual. Kasi akala natin na pagpapagaling ng Panginoong Jesus, di ba noon, yung bulag nakakakita, yung bingi nakakarinig. Yes, physical, nag-healed. May healing ang Panginoong Jesus. Nakaka-cast out ng demonyo, nakakabuhay ng patay. Pero ang gusto ng Panginoon talaga, yung magamit tayo ng Diyos na maging healer. Mapagaling natin yung ating kapwa. Amen? Na pag pinatawad mo siya, magbabalik loob siya sa tao. Sa Diyos pala. Amen. Tsaka yung, alam mo yung galit sa galit, yung hindi mo ba siya mapatawad, galit siya sa'yo, galit sa ano. Anong mangyayari? Di ipin sa ipin, pang mundo yun. Amen. Eh kung papatawarin mo siya, may pagkakataon pa siyang magbago. May sakit nga spiritual eh. Alam mo, ano ba yung sakit spiritual? Sakit sa galit, sakit sa inggit. Yan ang mahirap pagalingin eh. Yung ketong ng kasalanan, yung nasasapian ng demonyo. Actually, pag nagagalit ka, nasasapian ka ng demonyo, nag-iba yung mukha mo, yung bibig mo lumalakas. Di ba? Kala natin yung mga napoposes, no? Hindi. Kaya nga magpatawad tayo. Ano man yung sakit, gaano man yung kasakit, wala nang sasakit pa sa isang Kristo na walang bayad kasalanan pero pinako sa krus. Mas masakit pa ba yan sa ginawa sa'yo ng asawa mo, ng kaibigan mo, ng taong nang utang sa'yo, hindi nagbayad? Mas masakit pa ba yan? Mas masakit yung naranasan ng Panginoon. Pero pinapatawad tayo ng Panginoon hanggat buhay tayo. Amen. So, unlimited ang forgiveness. Forgive and forget. Try nyo. Kayo ang unang lalaya. Kapag nagpatawad kayo, kayo yung mismong tatanggal ng kadena sa mga kamay nyo spiritually. Pero hanggat nandyan yan, yan ang magiging hadlang sa paglapit. Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Huwag tayong magmayabang. Kahit tayo pa yung tama, kahit palagay mo ikaw yung tama, ikaw pa rin magpagkumbaba, makipag-ayos. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. Amen? So, susunod yung pananalig sa Diyos. Sinabi nga ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Naku ha, bakit kaya hiningi ng mga alagad na dagdagan yung kanilang faith? Bakit kulang pa ba? So, ang sagot ng Panginoon ay, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa, ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikumorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima sa inyo. Amen. Mga kapatid, pananalig sa Diyos, ito yung kung na-bless kayo sa naunang gospel o biyaya, no? Actually, no, live to. Nagtatanim ang Diyos ng binhi, sa puso natin, merong binhing na punta sa dawagan, sa batuhan. Ang gusto ng Panginoon, yung salita niya, yung mensahe niya sa matabang lupa, sa puso natin. Para magbunga na magtigi 100, 50, at manatili ang bunga at ibahagi ang bunga sa iba. So, share the gospel. So, pananalig sa Diyos. Ganito yan. Gaano na ba kalaki ang pananalig mo sa Diyos? Nandun na ba yung tipong sinasabi ng Panginoon na kung gusto mong maging alagad ko, pasalin mo yung sariling krus, dapat mas mahal mo ko kaysa sa mga magulang mo, asawa mo, mga anak mo, kayamanan mo, material na bagay.
Kung talagang gusto mong maglingkod sa akin, kahit sarili mong buhay, mas mahal mo ko. Gano'n na ba yung faith natin kay God? Yung bang tipong hindi ka mapapakali pag hindi ka nagdasal? Yung bang tipong pagka nagkasala ka, ikaw yung unang nasasaktan? Yung bang tipong lagi mong hinahanap ang Word of God? Yung magkaroon ka ng mataliman yung puso mo na salita ng Diyos? Yung bang tipong mawala na ang lahat, wag lang siya. Dumating na ba yung sa buhay mo na hinahanap mo yung presensya ng Diyos sa pananalangin, sa pagbabasa ng Bible, sa paggawa ng mabuti? Amen. Yung yung mustasa, yung buto ng mustasa, maliit lang talaga yun. Pero pag namunga yun, napakalaki ng dahon. Amen. Sabi nga ng Panginoon, ang ating faith kay God, nag-umpisa lang yan sa umpisa, sa maliit. Pero kailangan na mag-umpisa. Lalo na sa panahon ngayon na Jesus will come anytime. Maliit yan hanggang sa lumaki. Amen. Paano lalaki kung wala kang interes sa pakikinig ng salita ng Panginoon? Paano lalaki kung madamot ka? Paano lalaki kung mayabang tayo? Walang imposible sa Diyos. Sa panananalig sa Panginoon, hindi posible na sugapa ka sa alak. Pwede kang matalikuran yan. Yung adik ka sa sigarilyo, walang imposible sa Diyos. Pwedeng mawala yan. Yung magagalitin ka, maraming bagay na pwedeng gawin ng Diyos kung tayo ay susuko lamang ng buong buo sa Panginoon. Sapagkat the greatest miracle of God hindi yung nakapagpagaling siya ng ketongin. Hindi yung nakapagpalakad siyang pilay. Ang malaking himalang nagagawa ng Diyos sa atin, na makikita yung faith natin, yung nagbalik loob tayo sa Diyos. Yung taong kilala mo ang sama-sama na ugali, pero dahil sa nagbalik sa Diyos, yun ang himala. Yun ang malaking pananalig. Na tayo mga Katoliko, tayo ay sinasabing sumasamba sa mga Diyos-Diyosa, sa mga nakikitang mga santo. Hindi totoo yan. Ang pananalig, kamukha nung panahon ng Panginoong Hesus, nung hinawakan ng babaeng dinudugo yung kanyang laylayan ng kanyang damit. Yung laylayan ba ng damit na hinawakan niya nagpagaling sa kanya? Hindi. Yung faith niya. Yung bang pag ikaw ba yung nagpupunas ng paa ng Nazareno, yung Nazareno ba mismo na burubulto ang nagpagaling? Hindi. Yung faith natin. Yung bang tipong pag nagdadasal ka sa Panginoon, nagpapahid ka ng langis, yung langis ba? Hindi. Yung faith natin. Yun ang gusto ng Panginoon. Malaki ang pananalig natin na yung faith natin, hindi yung to cease to believe, but to believe first before you can see the glory of God. Amen. Ang gusto kasi natin, makita ng mata natin hindi ganun ang Panginoon. Kailangan maniwala ka muna sa Kanya bago mo makita yung mga bagay na gusto mong makita. At nakikita yon ng mga totoong naglilingkod sa Diyos. Amen. Kasi hindi naman talaga madaling tumalikod sa kasalanan Napakahirap. Sobrang hirap. Pero walang mahirap kung ang katulong natin, ang inspirasyon natin, ang Diyos. Kasi kung aasa lang tayo sa sarili ng lakas, wala, babagsak tayo. At ang salita ng Diyos, yan ang sandata natin sa dyablo. Para pag may tukso na magdadala sa kasalanan, halimbawa, bigat-bigat ng problema mo ngayon. May sakit ka, hiwalay ka sa asawa, wala kang trabaho, ano man yan? Nasabi mo nabasa ko o narinig ko sa 1 Corinto chapter 10 verse 13 na wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi kinaya ng lahat ng tao o hindi nangyari sa lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya pahihintulot na kayo subuki ng higit sa inyong makakaya. Bagkus, pagdating ng pagsubok, di bigyan niya kayo ng lakas para mapagtagumpayan ito. Ito po yung sinasabi ko na pananalig sa Diyos. Na marami ka ng problema, na-occupy na ng dyablo, pero dahil sa salitang ito, sa Bible verse na ito na inaalagaan mo, kinikip mo sa puso mo, ang trust mo sa Panginoon na de-develop at the foundation of love is trust. Your faith to God is unlimited. Hindi ba yung mga santo nga,
na sa sobrang nilang faith kay God, nandiyan ilubog sila sa drum na pabaliktad. Talikuran lang nila ang kanilang faith. Pero hindi. Mamatay man ang kanilang katawang lupa, hindi sila tatalikod sa pananalig nila sa Diyos. Ganyan ang gusto ng Panginoon sa atin. Yung kahit anong mangyari sa atin, halimbawa, mahal na mahal mo yung anak mo, nag-iisa na lang, tapos namatay, sisisihin mo pa ang Panginoon. Isa na nga lang ito, kinuha niyo pa. Yung puro na tayo reklamo, sisi. Eh kung namatay yung anak mo, sabihin mo sa Panginoon, Lord, marami pong salamat. Sa ilang taon na nakasama ko po ang anak kong ito. Marami pong sa... Yung bang nagpupuri ka pa? That's faith. Yung makita ng tao na, ano ba to? Punong-puno na ng problema. Ninakawan na, nasunugan na. Pero, nagpupuri pa rin sa Diyos. That's faith. Kasi, ang normal na tao, kapag may nangyayaring hindi maganda, nagre-reklamo. Nawawala ang faith. Nagfi-fade. So, ibig sabihin, may faith lang tayo kay God pag maganda ang buhay natin? Kapag meron tayong mga bagay na gusto natin? No. Kahit mawala ang lahat. Kaya nga, ang unang utos, di ba? Ibigin ng Diyos ng buong puso, isip, kaluluwa. Amen. Bakit? Kasi pag buo na ang pag-ibig natin sa Diyos, buong buo as in 100%, mawala man ang kayamanan mo, ang mahal mong asawa, anak, pamilya, trabaho, buo ka pa rin. Kasi ang Diyos ay buo sa'yo. Hindi yung pag nawala yung bahay mo, yung pamilya mo, para bang wala ka ng Diyos. Eh, ang kaso, naalala lang natin ng Diyos pag may problema eh. Yung pag may sakit na, kahit gano'n ka kayaman, hindi ka pwedeng isalba ng kayamanan mo. Di ba may mga ganong case sa kahit anong yaman? Kung saan ang ibang bansa din nila para magpagaling, hindi mapagaling eh. Amen. Hindi tayo masisave ng kayamanan natin para, San Pedro, ito ang $1,000,000, papasukin mo na ako sa langit. Hindi. Huwag tayong maging hangal. Ang pananalig sa Diyos, ang tunay nating kayamanan. Yung mga meron tayo ngayon, kung nadi-bless ka man, ano na lang yan eh, extra previous na lang yan ni Lord. Extra biyaya na lang yan. Ang pinaka-main na gusto ni Lord na meron tayo, yung malaking malaki ang faith natin sa Kanya. Magsimula ka man sa umpisa, hanggat nabubuhay tayo, nandun yung picture natin na tayo ay masama sa mga mapupunta sa kaharian ng Diyos. Amen. Kaya tinatanong sa atin ng Panginoon, kamusta na yung pananalig natin? Gaano mo ba kamahal yung anak mo? 1 to 10. Ay, mahal ko anak ko. 10, 10. Asawa mo, 1 to 9. Ay, 1 to 10. 9, 9. Ayan, Diyos, 1 to 10. Gaano? Ano? Masasabi ba natin 10? Sabi ba natin 9? Eh, baka nga di 5 eh. Hindi natin masabi eh. Kasi sa 24 hours na binigay sa atin, hindi tayo nagdadasal. Hindi pa wala tayong panahon sa Diyos. Wala tayong relasyon. Eh, paano natin masasabing ang laki ng faith ko sa iyo, Lord? Believe ako sa iyo. Amen. Alam mo, napakabuti ng Diyos. Kasi, hindi naman quantity time ang hinihingi niya sa atin eh. Kahit na time is gold. But the quality of time ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Pero pinagdadamot pa natin. Yung bang, sa loob ng isang linggo, yung pagsisimba bilang mga Katoliko, mangilin sa araw ng linggo, pati linggo nagtatrabaho. Pati linggo hindi pinagsisimba, nandun sa inuman. Yung 6 na araw, pinagkaloob na sa atin ng Diyos. Pero nagdadamot tayo sa Panginoon. Yung bang konting perang iaabot mo sa pulubi na piso, titingnan mo pa mula ulo hanggang paa kung karapat dapat bigyan. Kapag lumalapit sa atin ang mga ganyan, tingnan natin na si Kristo na nagbabalat kayo. Kasi pag hindi tayo nagbigay, para tayo yung sa kwento ng Good Samaritan, yung saserdote tsaka levita, na dinandaan lang nila yung taong sugatan. Ganon din kapag hindi tayo nag-aabot sa pulubi, para din tayo mga levita o saserdote na dinandaan-daan na lang natin ang taong nangangailangan. Ano bang gusto mo? Ikaw yung tinutulungan o ikaw yung tumutulong? Mas malaki ang blessing mo, mas malaki ang inaasahan ng Diyos na ibalik mo sa Kanya.
Ang taong mapagkakatiwala sa maliit na bagay, mas pamamahalain sa mas malaking bagay. Kung sa maliit palang bagay, hindi na makita ni Lord yung faith mo sa Kanya, paano ka pa niya pamamahalain sa malaking bagay? Amen. Nung sinilang tayo, ang ganda ng health natin, ngayon puro tayo sakit. Kasi mismanagement natin sa health natin. Health is wealth. Faith kay God. Itong mga sanhi ng pagkakasala, itong pagpapatawad sa kapwa, kapag meron tayong malaking faith kay God, magiging Christ-like tayo. Amen. Should be servant of God. Hindi servant ng kasalanan. Ang nangyayari kasi ngayon, imbis na alipin tayo ng Diyos sa paggawa ng mabuti, sa paglilingkod sa Kanya, tayo ay nagiging alipin ng mga kasalanan ng bisyo, galit, etc. etc. At ang nagiging master natin, kasalanan pa rin. Tayo na yung sumusunod sa kasalanan, hindi na natin mapigil. Wala na yung mga bunga ng banal na espiritu sa atin. Simulan na nating magsimula na ma-develop yung faith natin kay God. Magsimula tayo sa pakikinig. After ng pakikinig mo ngayon, bukas makinig ka uli. Hindi mo papansin, kikinig ka uli sa pangatlo. Tapos susunod, makikinig ka na sa ibang, sa YouTube, mga pare na araw-araw nag-homily, nagpo-post yung mga yan. Tapos sa susunod, hindi mo mapapansin, nagbabasa ka na ng Bible. Sa susunod, hindi mo papansin, nagdadasal ka na. Hanggang sa dumating yung time, nagsisimba ka na araw-araw. O kaya tuwing linggo. Hanggang sa dumating time na, hindi ka na pala magagalitin. Natutulong ka na pala sa, diba? Slowly but surely. At kung mo kakalimutan na habang ginagawa mo yan, hindi papayag ang kontrabida, ang diablo. Kaya, mafe-feel mo na, bakit ganun? Kung kailan ako lumapit sa Panginoon, tsaka naman daming problema. Syempre, tumatakas ka na, umaalis ka na sa tropa ng diablo. Natural, habulin ka niya. Yung mga tropa niya na hindi sumasamba sa Diyos, nandiyan na yan. Wala siya pakialam, no? Magsaya sila. Akin na yan, kaluluwa niya sa impyerno. Pero pag tayo na masama, nagpipilit tayong gawa ng kabutihan at magbalik loob sa Diyos, sa tulong ng Diyos, hindi niya tayo tatantanan. Mas lalo niya tayong paulit-ulit na ilalagay sa sitwasyon na alam niya na ito, mahina to dito, mahina to. Dito ko to dadalhin. Kaya nga kahit nakakilala ka na sa Diyos, minsan talagang pabalik-balik yung kasalanan mo. Kasi nga, hindi niya tayo tatantanan. Ayaw niya na gamitin ka ng Diyos para tumulong sa kapwa. Ayaw ng diablo na gamitin ka ng Diyos para ipagmayabang ang Diyos sa social media. Ayaw niya. Pero ang masishare ko lang sa inyo, ang pananalig sa Diyos kapag sineryoso mo, magiging speechless ka. Hindi mo alam kung paano mo ipapaliwanag ang kabutihan ng Diyos. Mas makikita mo yung karakter ng Diyos na hindi nakikita ng ordinaryong, hindi ng faith kay God. At ito pa ang mensahe ng Panginoon. Listen! Sa prayer natin, sa pagdadasal natin. Ang sabi kasi rito, yung mga apostol, humingi na dagdagan yung kanilang faith sa Diyos. Kapatid, sa pananalangin natin, huwag natin sasabihin na, Lord, iligtas mo po ako sa kapamakan, iligtas mo po ang aking pamilya sa anumang sakuna. Lord, wag sana ako mawalan ng trabaho. Lord, sana wag akong magalit. Lord, sana, ayun lang, di ba? Usually, marami tayong hinihingi sa Panginoon na wag mangyaring masama sa atin. Pero, anong sagot ng Panginoon? Ito ang ilagay nyo sa panalangin nyo. Dagdagan ninyo ang inyong pananampalataya sa Diyos. Ang ibig sabihin, i-pray natin kay God na kapag nasa sitwasyon tayo, halimbawa ng galit, dagdagan ni Lord yung faith natin maging mas papasensya. Kapag may namamatay o mga sakuna, sunog, lindol, dagdagan ni Lord yung ating pagtitiwala sa Kanya. Kasi yung mga bagay na hinihingi natin na wag sana mangyari sa atin, whether we like it or not, nangyayari yan. Minsan nga yung mahal natin sa buhay na sabihin natin, sana wag siyang mamatay, sana gumaling siya. Minsan namamatay pa rin eh. Kaya ang dapat hingin natin, to add, to dagdagan, more faith. Para pag dumadating yung mga bagay na unexpected, yung mga bagay na makaka-disappoint sa atin, malakas ang faith natin kasi mas nadagdagan tayo ng peace of mind, mas nadagdagan tayo ng hope, mas nadagdagan tayo ng pagtitiwala sa Diyos. Amen.
Yun pala ang sikreto para lumalim ang pananalig natin sa Diyos. Yung magpadagdag tayo ng mga bunga ng banal na Espiritu. Ang love, ang hope, ang joy, ang self-control. Lord, dagdagan mo pa yung self-control ko. Lord, tulungan mo ako. Para pag nahaharap ka na halimbawa, may mga taong manggagalit sa'yo, marami kang reserba. Marami kang reserbang peace of mind. At sa dami ng reserba mo, pwede mo pa ito ibahagi sa iba. Kasi, mangyayari minsan yung mga bagay na hindi mo in-expect. Kaya kailangan dapat marami kang baon na salita ng Panginoon, na pangaral ng Panginoon, ng mga halimbawang dapat gayahin mo. Amen? Increase your faith. Na habang ini-increase mo yung faith mo, bumababa naman yung pagiging paggawa mo ng kasalanan. That because of your faith to God, namumuhi ka na sa paggawa ng kasalanan. Hindi na kayo barkada. Ikaw na yung unang nasasaktan. Amen. Increase our faith. Isama natin yung sa panalangin natin. Amen. Para pagka ano man ang sitwasyon sa buhay natin ngayon, biglaan, emergency, Lord, ready ako. Kasi emotionally, spiritually, naghingi ako sa iyo ng additional peace of mind, forgiveness, helping others, wisdom. Amen. Amen na. Basin nyo yun. Minsan kung ano pa yung hinihingi mo kay Lord, yung pa minsan na hindi na ibibigay eh. Siguro, dahil meron talagang plano ang Diyos para sa atin. Excuse me. Kaya yung mga pagsubok na meron tayo, huwag mong tingnan ng negative yan. Kung minsan nga kung sino yung mga nasusubok, doon pa yung time na nakikakilala sila sa Panginoon eh. May dahilan ng bawat bagay, sigurado yan. But increase our faith. Trust the Lord. Kahit anong mangyari, pagtiwala tayo sa Diyos. Hindi niya tayo ililigaw. Hindi niya tayo lulukohin ng kanyang mga salita. Kaya dapat mag-umpisa na tayo makipagrelasyon sa Kanya. Amen? Nawa mapagnilaya natin itong mga sinabi sa atin ng Panginoon, yung mga sanhi ng pagkakasala. Huwag tayo maging sanhi ng pagkakasala natin kapwa, yung unlimited pagpapatawad, no? Yan. At yung great, malaking faith natin kay Lord na magsimula man yan sa maliit hanggang sa lumaki. Amen. We should love God sa lahat. Only God. Only God. Yung pagmamahal natin sa ating pamilya, sa ating asawa, sa ating anak, bunga na lang yan ng unconditional love ng Diyos sa atin. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Ama sa langit, muli maraming salamat. Muli mong ipinaalala sa amin na huwag kaming maging sanhi ng pagkakasala ng iba. Tulungan mo kami, Panginoon, na huwag gumawa ng mga bagay na kami pa yung nagiging source ng kasalanan ng aming kapwa. Yes, Lord, turuan mo din kami na madagdagan yung aming forgiveness sa iba. Wala kaming karapatang mahusga, magparusa sa aming kapwa pag sila'y nagkakasala sa amin. Pagkusunawain namin sila na sila'y may sakit spiritual na kailangan ng kagalingan ng pagpapatawad. At higit sa lahat, salamat Panginoon sa mensahe mo na yung faith namin sa iyo dapat buong buo, hindi matinag na anumang pagsubok, na anumang sakuna, na anumang kayamanan sa mundo. Ikaw lamang, hindi number 1, number 2, ikaw lamang ang manguna sa aming buhay. Salamat Panginoon. Dalangin ko po ang Facebook Live na ito na patuloy mong patnubayan ng magpalaganap na mabuting balita everyday through social media, through Facebook Live. Dalangin ko din po na dagdagan mo po ang mga bunga ng banal na espiritu ng iyong lingkod upang magamit mo po sa iyong gawain online. At kayo din Panginoon, dalangin ko sila Sister Dolly, Sister Helen, Brother Anthony, Brother Emmanuel, Brother Rene, Sister Juby, Sister Cecil, Sister lahat po ng sister ko, and of course lahat po ng mga mahal ko sa buhay, lahat ng tao sa mga mundo, dalangin ko na increase our faith, increase O Lord, let us trust you.
Dinadalangin ko po yung mga pamilya, ingatan, ito naman ang sakit natin. In Jesus' name, more of spiritual illness. Ang kagalingang ilapit natin sa Panginoon. Pagdarasal ko din po ang buong mundo, ang mga kaguluhan, ang giyera. Lord, increase mo ang faith namin na huwag kaming matakot sa mga bagay-bagay na nakakamatay lamang ng katawang lupa. Matakot kami sa espiritu, sa kaluluwa namin. Yes, Lord. Increase our faith. Let us forgive. Lord, maraming po salamat. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, ipasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kaming pahintulot sa tukso, hadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon, no? Napakaganda ng kanyang binhi sa atin, no? Pagpapatawad, huwag maging sanhi ng pagkakasala, at higit sa lahat, magkaroon tayo ng malaking pananalig sa Diyos. So, inibitahan ko po kayo sa aking social media. Kung gusto niyo po pamanood yung mga replay ng Everyday Gospel, punta po kayo sa Facebook account ko, Angelica Dorde, or sa YouTube channel ko na Angelica Dorde. Amen. Pa-subscribe na lang po. Yun, pa-share ng Daily Gospel. Sabi ko nga, hindi niyo na baling hindi i-like, hindi i-comment, basta paki-share. Isa yan sa mga dahilan para maging malaki yung... Kasi alam nyo, kapag marunong na kayong mag-share ng ganito, no, ng gospel sa timeline nyo, sa GC nyo, sa group chat nyo, o kaya nilalakasan nyo ng volume, o kaya araw-araw nakikinig na kayo, nag-i-increase na yung faith natin kay God. Kasi may time na tayo eh. Parang crush mo yan eh. O yung asawa mo na dati nangliligaw sa'yo eh. Gusto mo makita, nasasabik ka, mag-date, everything. Hindi ba ganyan dapat ang pananabik natin sa Panginoon? Amen. Kasi sasakay naman ang lahat eh. Kaya dapat lang talaga na seryosohin natin ang Panginoon, no? Let us have the biggest faith sa Diyos natin. Amen. Kasi yan ang magiging tulay para tayo ay mapunta sa langit. Pagsigawan natin ang sa Panginoon na pinupuri natin siya. Shout to the Lord. We love the Lord and we thank Him. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. And I sing for joy at the word of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise
My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. In all of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. And I sing for joy at the word of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Sing it, shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. And I sing for joy at the word of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise. Nothing compares. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Oh, nothing compares to you, Lord. Amen. Tunay nga na walang katulad ang Panginoon. So, tuparin po natin ang utos ng Diyos, yung Great Commission, mula sa Mateo chapter 29 verse 19. Kaya, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa, bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Nawa na bless po tayo sa November 13, 2023, Monday Gospel. So, bigyan nyo lang po ako ng mga 20 minutes. Isusunod ko na po ang November 14, 2023, Tuesday Gospel ngayon po. At maganda rin po ang mensahe ng Panginoon. Ito po ay tungkol sa ang tungkulin ng alipin. Ang pagbasa po ay magmumula kay San Lucas, chapter 17, verses 7 to 10. Parang karuktong lang po nito, no? So, kung loloobin ng Diyos, masunod na po natin itong gospel today. Amen. Mabless po tayo at patuloy na magkaroon ng desire sa pakikinig ng mabuting balita. To God be